Matapos naming mag-away ng malala ng dominante kong asawa, abat pinakansela ba naman niya ang black card ko. Pero para sa pangarap kong magbuhay mayaman, at para sa inosente pero pilyang fox na yon. Kaya napagdesisyonan kong pumunta sa kumpanya para suyuin siya. Kaso, pabigla pa lang sana akong papasok sa opisina niya. Nang biglang hamarang sa harapan ko ang assistant niya, sir. May mahigpit na patakaran si Boss How. Bawal pumasok sa opisina niya ang kahit na sino nang walang appointment. Natawa na lang ako sa sobrang inis. Ibang tao ba ako? Ang dami talagang arte ng babaeng to pero biglang napangiti ang mga labi ko. Mas na-excite pa nga ako. Huwag mong sabihing may tinatago siyang lalaki sa loob ng opisina. Kung talagang malakas ang loob ni Hao Wenjing na magloko ng patago, edi sigurado na ang hiwalayan namin. Hindi na ako makapagpigil, at padabog kong binuksan ang marangyang kahoy na pinto. At tama nga ang hinala ko, nagkatinginan kami. May isang lalaking natatarantang bumabangon mula sa tabi ng coat rack ni Hao Wenjing. Natawa na lang talaga ako sa sobrang inis. Abat matindi ka ring babae ka, ang galing mo. Kaya pala ang lakas ng loob mong putulin ang card ko, kasi ginagastos mo na pala ang pera sa kabit mo. Mabilis na gumana ang utak ko, sinabihan ko ang sarili ko na hindi ako pwedeng gumawa ng iskandalo ngayon. Kailangan kong umarte, hihintayin kong makabalik si Hao Wenjing. Magkukunwari muna akong kawawa at tatanungin siya, paniguradong itatanggi niya yun hanggang kamatayan. Tapos saka ko ibabagsak ang ebidensya, para wala na siyang masabi. Sa huli, luhaan ko silang palalayain at ako na mismo ang hihingi ng hiwalayan. Kaso bigla kong naalala na kalimutan ko nga palang kumuha ng ebidensya. Habang iniisip ko yun, namula ang mukha nung lalaki. At galit na sinigawan ng assistant, bulag ka ba? Kahit sino na lang ba papapasukin mo dito? Tapos ay lumingon siya at mapangot siyang tumingin sa akin. Saang departamento ka ba galing? Para sabihin ko sa'yo, isa akong elite graduate mula sa abroad. Ako ang bagong sekretarya ni Boss How, si Baigay. Dahan-dahan ko siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. At kalmadong nagtanong, ano bang relasyon mo kay Boss How? Payabang na tinaas ni Baigay ang baba niya, ikaw na baguhan ka lang dito. Hindi mo yata alam na bawal pumasok ng basta-basta sa opisina ni Boss How. Napangiti na lang ako ng palihim. Paano ka nakapasok dito? Mapanghamak siyang ngumisi. Siyempre, ibang usapan naman ako. Ang relasyon namin ni Boss How. Huwag na nga lang kahit sabihin ko pa, hindi rin naman maiintindihan ng isang tulad mo. Nakuha ko agad, grabe, ang kapal talaga ng mukha ng kabit na to para magladlad ng ganito. Tumango-tango ako, sabay tago ng palihim kong ngiti. Naiintindihan ko na. Pagkatapos nagkunwari akong masunurin na umalis at nagpunta sa waiting lounge sa labas. At hindi rin nagtagal, bumalik na si Hao Wenjing mula sa meeting niya. Pagkakita pa lang niya sa akin, agad na nagkasalubong ang kilay niya, at sa sobrang lamig na boses. Anong ginagawa mo rito? Kakakita pa lang namin, tinaraya na agad ako. Agad naman akong ngumiti ng matamis, at inalag-alog ang baunan na dala ko. Kinindatan ko pa siya, nagdala ako ng pagkain mo. Biglang sumeryoso ang mga titig sa akin ni Hao Wenjing. Nang bigla ring lumabas si Baigay mula sa opisina. Tinuro niya ako habang humihingi ng tawad kay Hao Wenjing, Boss How. Pasensya na po, hindi kasi alam ng baguhang to ang mga patakaran Paalisin ko na po siya ngayon din. Pero imbes na pansinin siya ni Hao Wenjing, sa harap pa mismo ng lalaking yun, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at seryosong sinabi. Pagpasok ko, natigilan si Baigay sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mga mata niya habang hinihila ako papasok sa opisina at sigurado akong nagwawala ang isip niya. Bakit siya? Mahinang paalala naman ng maliit na assistant sa tabi niya. Asawa po kasi niya yan. Bam! Padabog na sumara ang pinto. Agad kong kinorner si Hao Wenjing at isinandal sa pinto, nanlalamig ang mga tingin ko. Hao Wenjing, nangangaliwa ka ba? Pero bigla niya akong itinulak ng malakas. Nakakatakot ang talim ng tingin niya. Ano na naman bang pakulo to? Sa isang iglap, nag-switch ako sa pa-cute na puppy mode. Biglang namula ang mga mata ko at tumulo agad ang mga luha. Mahal, ayaw mo na ba sa akin? Napabuntong hininga ko sa inis sa isip ko. Huling-huli na sa akto ang babaeng to, ayaw pang umamin. Ang kapal talaga ng mukha. Mapanganib na nanliit ang mga mata ni Hao Wenjing. Kung gusto mong ipa-unfreeze ang black card mo, hindi mo kailangang mag-imbento na nangangaliwa ako.
Mukha ba akong ganong klaseng tao? Sa sumunod na segundo ginaya ko mismo ang ginawa ni Baige. Ibinaba ko ang ulo ko sa dibdib niya. Kasi pagpasok ko kanina, ganyang-ganyan ang posisyon ng magaling mong sekretarya. Matinding na pangiwi ang gilid ng mga mata ni Hao Wenjing. Nagmamaang-maangan pa siya. Wala talagang babae sa mundo na hindi natutukso. Tawang-tawa ako sa isip ko, pero sa labas grabe ang iyak ko, basang-basa ng luha ang mukha ko. Mahal, alam ko namang marami akong pagkukulang. Habang nagsasalita, kinuha ko ang cellphone ko at pinindot ang play button. Ayoko rin namang pagdudahan ka eh. Pero heto ang ebidensya Dahan-daang tumugtog ang voice recording. Habang pinapakinggan ni Hao Wenjing ang mga mayayabang na salita ni Baige at naiisip ang ginawa kong panggagaya kanina. Biglang nang itim sa galit ang mukha niya. Tumingin ako sa kanya na parang kawawang aso. Mahal H, hindi ko talaga kayang mawala ka. Pero bakit mo naman ginawa sa akin to? Bilis, itulak mo na ako. Sabihin mo nang siya talaga ang gusto mo. Tapos ibato mo na sa akin ang divorce papers para makaalis na ako. Habang nagwawala ang isip ko sa tuwa, panay naman ang pahid ko ng mga mata ko gamit ang damit niya. Punit, biglang may tumunog. Hala, napunit ko ng malaki ang blouse sa balikat ni Hao Wenjing. Agad akong umatras na parang inosente at sumeryoso ang mukha ko. Ang rupok naman ng telang yan. Hinawakan ko lang, napunit na agad. Walang masabing itinulak ako ni Hao Wenjing tapos, gulat ako nang bigla niyang tanggalin ang mga butones ng blouse niya sa mismong harapan ko. Ayos, itinulak na niya ako. Ito na yun. Ilalabas na niya ang divorce papers, di ba? Teka, bakit siya naghuhubad? Huwag mong sabihin gusto niyang gawin namin dito. Kahit na sabik ako sa katawan niya. Hindi ako tumatanggap ng maruming babae no. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Hao Wenjing at sumigaw. Hindi ako marumi. Tapos inutusan niya akong ikuha siya ng bagong blouse. Paano nalaman ng babaeng to ang iniisip ko? Kaya nga pala siya ang ultimate kontrabida. May ibubuga talaga. Kinuha ko ang blouse na inihagis niya sa ulo ko. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon na magpahid ng peking luha. Pagtalikod ko, kunwari sobrang lungkot ko. Oo po, mahal sa isip ko, patay na patay talaga siya kay Baige. Ayaw man lang palitan yung damit na nahawakan ng lalaking yun. Samantalang may pagkausand at sobrang sele ng babaeng to pagdating sa kalinisan. Mukhang sigurado na talaga ang divorce na to. Teka, sinong mag-aakala na bigla akong tatawagin ni Hao Wenjing? Nakatitig siya sa blazer na nahawakan ni Baige. At bakas na bakas ang pandidiri sa mga mata niya. Tapos, diretso niyang kinuha ang telepono. Secretary Do. Nagpakuha ako ng bagong polo, at wala pang 5 minuto. Dumating agad si Secretary Do. Pero ang pagbukas ng pinto, nakaupo lang ako sa sofa, nag-iinarte at nagpapaawa, kaya wala talaga akong balak tumayo. Kaya no choice si Hao Wenjing kundi ang mismong magbukas ng pinto nang nakasando lang. Pagkabukas ng pinto ng opisina ni boss, nanigas sa kinatatayuan si Secretary Do. At ang mga usiserong lalaking empleyado, napanganga na lang. Ganito pala ka-wild si Boss Hao. Halos lumuwa ang mga mata ng ilang lalaki sa nakita nila. Isang segundo lang, natauhan agad si Hao Wenjing. Hinablot niya agad ang paper bag ng damit, at blag. Pabagsak niyang isinara ang pinto. Nagkagulo na ng tuluyan ang mga tao sa labas. May kasamang lalaki sa opisina si Boss. Tapos nakasando lang siyang nagbukas ng pinto. At teka, umiiyak yata kanina ang asawa ni Boss. Namumula ang mga mata niya, halatang halata na inawi siya ng malala. Sa loob ng opisina, panay pa rin ang punas ko ng luha habang lihim na nagmumura. Napakalandi talaga nitong si Hao Wenjing. Lumabas ba naman ng nakasando lang? Sinasadya ba niyang mamboso sa mga lalaking empleyado? Sabi ko na nga ba, isa siyang mapagpanggap. Mukha lang siyang inosente, pero may tinatagong kalandian. Nang makapagbihis na si Hao Wenjing, namumula siya sa galit at mukhang gusto niyang busalan ang bibig ko. Agad niyang kinuha ang intercom. Papasukin niyo rito si Baige. Ayos, magsisimula na rin ang tunay na drama. Halatang nakabawi na si Baige mula sa pagkagulat kanina. Akala siguro niya, mas lalo na akong kinamumuhian ngayon ni Hao Wenjing. Kaya pumasok siyang ang taas-taas ng noo. Boss Hao, pinapatawag niyo raw po ako. Agad kong pinunong muli ng luha ang mga mata ko, at umiyak-iyak. Han, hindi pa naman tayo hiwalay, di ba?
Bakit atat na atat kang palitan ako at ipangalandakan siya? Sa pilitang hinilat ni Hao Wenjing ang sentido niya sa sobrang sakit ng ulo. Hindi niya ako pinansin, at madilim lang ang mukhang tinitigan si Baigay. Ilang taon ka na rito sa kumpanya? Biglang namula at kinilig si Baigay. 7 taon na po kung isasama yung oras ko sa branch office. Biglang nanlamig ang mga mata ni Hao Wenjing. Mabuti, pumunta ka na sa HR, mag-resign ka na ngayon. Ano raw? Natulala si Baigay sa gulat. Kaya mabilis akong sumingit. Wala ka namang kailangang patunayan sakin, Han, hindi naman ako masyadong seloso. Palihim akong nanlilisik at sumesenyas ng mata kay Baigay. Secretary Bai, magsalita ka naman. Ano ba? Ano bang nangyayari? Mali ang script na to ah. Gusto ko nang makipaghiwalay eh. Hindi ko ginasto na magpabida siya at sirain ang relasyon nila para sa akin. Pero maling-mali ang pagkakaintindi ni Baigay. Umiyak siya ng malakas at nagsimulang magtapat. Boss Hao, gusto kita, kaya ko. Napakalamig ng titig ni Hao Wenjing. Kaya nang ahas kang pumasok ng palihim sa opisina ko. At hawakan ang mga damit ko. Ang lamig ng boses niya kaya biglang nanigas sa takot si Baigay. Biglang nagsalita si Hao Wenjing. Neng, yung assistant mo na si Bai Fumei, pinsan pala nitong si Baigay. Nag-iisip pa naman ako kung paano lalong palalakihin ang gulo, kaya hindi ako nakasagot agad. Huminga siya ng malalim, kaya wag mo nang itanong kung bakit nakapasok siya sa opisina ko. At wag mo ring itanong kung bakit nag-aabang sa labas si Bai Fumei. Neng, linisin mo na ang pangalan ko ngayon. PWE, paano niya nakuha lahat ng linya ko? Kaya bigla akong nakaisip ng ibang paraan. Simulan na agad nating taasan ang pusta. Mahal. Kung ganun, sisantihin mo siya, at papatawarin kita. Ang ibig kong sabihin, sipain mo siya palabas kasama ng Ocean Project. Si Baigay ang pinakahaligi ng Ocean Project, paanong totohanan siyang sisisantihin ni Hao Wenjing? Sigurado akong iisipin niyang nag-iinarte lang ako, tapos kapag hindi na niya kaya, makikipagdiborsyo na siya sa akin. Sige, ang salitang iyan ni Hao Wenjing ang tuluyang nagpawala sa akin sa wisyo. Hindi ako naniniwala sa kamalasang ito, dadagdagan ko pa ang pusta. Sipain mula sa Ocean Project, at ay blacklist sa buong industriya. Pwede, tuluyan na akong nawalan ng masabi. Napilitan na lang akong humanap ulit ng palusot. Pero, mahal, may hawak pa siyang mahahalagang files. Kung sisisantihin mo na lang siya ng ganun, hindi ba? Akalain mo bang titigan ako ni Hao Wenjing, at ang tono niya'y sobrang yabang na walang katulad? Kung ganun, ay blacklist sa buong industriya. Kung sino man ang manggahas na mag-hire sa kanya, ipapabankrupt ko. Nanghina doon mismo si Baigay at sumigaw, Boss Hao. Pero ni hindi man lang siya tiningnan ni Hao Wenjing at malamig na nagsalita. Kahit sino, pwedeng masaktan, pero hindi ang asawa ko. Tuluyan na akong natulala. Bumagsak ako sa sofa na parang nawalan na ng ganang mabuhay, buntong hininga ng buntong hininga. Tila naiirita na si Hao Wenjing sa mga may ingay na reklamo sa isip ko. Sige na. Kung tapos ka ng mag-inarte, umuwi ka na. Huwag mo nang istorbohin ang trabaho ko rito. Tiningnan ko siya nang may hinanakit. Biglang may umilo na bumbilya sa isip ko. Mali, pumunta nga pala ako rito ngayon para sa rabbit priest ko. Nagmamadali kong kinuha ang cellphone ko. Kalahating oras na lang ang natitira. Mahal, sa buong buhay ko biglang nanginag ang katawan ni Hao Wenjing. Agad kong pinagdikit ang mga palad ko at nagmukhang inosente. Mahal, dahil isa lang naman palang hindi pagkakaunawaan ng lahat, ay unfreeze mo na ang card ko, sige na. Hiling ko na humaba pa ang buhay mo. Malamig na ngumuso si Hao Wenjing. Gusto mo ng kung ano. Kung ganun, depende yan sa ipapakita mo. Palandi akong commandant, sinadyang ibahin ang ibig niyang sabihin. Mahal, parang hindi naman yata maganda kung dito sa opisina. Kumunat ang noo ni Hao Wenjing, halatang hindi nakasabay sa malandi kong galawan. Hayaan na nga, para sa rabbit priest ko, lalaban ako. Sa sumunod na segundo, bigla akong sumubsob sa mga yakap niya. At gumawa ng isang malanding bagay na hindi na dapat pang sabihin. Mahal, tapos na ang ginawa ko, oras na para sa premyo ko, di ba? Nakatulala pa rin si Hao Wenjing sa kinatatayuan niya. Tingnan mo ang nahihilo niyang hitsura. Hindi pa rin talaga kumukupas ang karisma ko.
Ang malandi ng isang napakagwapong lalaki na katulad ko. Napakaswerte niya talaga. Pero biglang umasim ang mukha ni Hao Wenjing. Alam niyang sinadya ko yun, pero hindi niya ako magawang saktan. Tutal, sa paningin niya, isa akong lalaking hindi tapat. Nakakainis. Nang makita ko ang pinipigilan niyang hirap, naisip ko, wala akong pakialam sa kanya. Inilahad ko ang mga kamay ko at muli siyang minadali. Mahal, ang galing na nga ng ginawa ko. Ay unfreeze mo na ang card ko bilis. Nagmamadali akong mag-checkout. Masama akong tinitigan ni Hao Wenjing. Tila sinasabi ng mga mata niyang, iyan ba ang tinatawag mong magaling ang ginawa? Mariin siyang nagsalita habang nagngangalit ang mga ngipin, hindi pwede. Sumabog talaga ako sa inis noon din. Alam ba ng babaeng to kung gaano katagal ko anabangan ang rabbit priest na to? Kapag nawala sa akin ang kuneho ko nang dahil sa'yo, huwag mo nang asahang mapapasayo pa ang base mo. Pangako. Kitang-kita kong nanginig ng matindi ang gilid ng mata ni Hao Wenjing. Magaling. Sampain ba naman ulit akong mamatay? Nakaisip agad ako ng panibagong plano. Hindi pwede to. Tatawagan ko si Lolo para magsumbong. Sasabihin ko na hindi lang ako inaapi ng babaeng to, pinutulan pa niya ako ng sustento. Ang lakas-lakas pa naman ni Lolo, siguradong pagagalitan niya yan ng matindi. Mas lalong umasim ang mukha ni Hao Wenjing. Naintindihan na rin niya sa wakas kung bakit tuwing nakikita siya ni Lolo. Lagi siyang sinusungitan nito. Ako pala ang pasimuno ng mga kalokohan sa likod niya. Nanggigigil siyang nagtanong kulang pa ba ang allowance na binibigay ko sa iyo buwan-buwan. Sino bang hindi nakakaalam na mas mayaman ka pa sa mga oil tycoon? Kahit medyo masama ang ugali nitong si Hao Wenjing. Pagdating naman sa paggawa ng pera, walang makakatalo sa kanya. Siguro narinig niya yung lihim na papuri ko sa isip ko. Kaya biglang gumanda ang mood ng lola mo, at pumayag din sa wakas. Ano bang bibilhin mo? Ita-transfer ko na sa'yo ang pera. Abot tenga agad ang ngiti ko, at nilapit sa kanya ang screen ng phone ko. Ito nanginig na naman ang gilid ng mata ni Hao Wenjing. Anong klaseng kuneho ba yan at nagkakahalaga ng 2 milyon? Taas noo ko siyang sinagot. Limited edition to na may mga diamante. Asawa ko, kaka-promise mo lang na bibilhin mo to para sa akin eh. 2 milyong kuneho lang, pinagdadamot mo pa. Mukhang sumuko na si Hao Wenjing sa pangongonsensya ko, kaya sa huli, tinransfer din niya ang pera sa akin. Tuwang-tuwa kong binayaran ang balanse. Pagkatapos, inutusan niya akong ipagtimpla siya ng kape. Masaya naman akong sumunod agad. Pero bigla kong napansin si Doroxy na pasikretong may dalang kung ano. At palihim itong tinapon sa basurahan sa labas. Nagtaka tuloy ako kung ano yung tinapon niya at kailangan pa talagang lumabas. Tapos, narinig ko na lang ang tsismisan ng mga katrabaho ko sa tabi. Uy, nakita niyo ba yun? Tinapon na naman ni Secretary Do ang pagkaing hinanda ng asawa ni Ma'am. Akala ko pa naman, nagkakaayos na ang CEO at ang asawa niya. Hindi ko inasahang ganoon pa rin siya kawalang puso. Oo nga nandito pa naman sa opisina ang asawa niya. Hindi ba pambabastos sa harap ng maraming tao yang ginawa ni CEO Hao? Biglang humigpit ang hawak ko sa baso ng kape. Siyempre, alam ko namang hindi kinakain ni Hao Wenjing ang mga niluluto ko. Kalahating taon na kaming kasal, umulan man o umaraw, lagi ko siyang dinadalhan pero ni minsan hindi niya ito ginalaw. Kung ayaw niyang kainin, di wag. Pero bakit kailangang itapon? At hindi lang basta tinapon ha. Nandidiri pa siguro siyang ilagay ang lunchbox sa opisina niya. Pasasaktan pa yata ang mga mata niya kapag nakita niya to. Pues, ayoko nang magpakaalila sa kanya. Padubog kong binaba ang baso ng kape, at tinalikuran sila. Samantala, kasalukuyang binabasa ni Hao Wenjing ang mga dokumentong dinala ni Doroxy. Wala siyang pakialam sa mga naririnig niyang naiisip ko tungkol sa paghula sa hinaharap. Para sa kanya, ang kasal ay isang obligasyon lang, at ang pag-ibig ay isang malaking kalokohan. Tanging ang trabaho lang ang totoo at pangmatagalan. Sakto namang, pumasok si Doroxy sa pinto. CEO, umalis na po ang asawa niyo. Hindi man lang inangat ni Hao Wenjing ang ulo niya. Tumango lang siya at tipid na sumagot ng, Pero mukhang may pag-aalangan kay Doroxy. CEO, mukha pong nakita ng asawa niyo nung tinapon ko yung lunchbox. Nanatiling kalmado ang mukha ni Hao Wenjing. Ano naman kung nakita niya?
Pero sa susunod na sandali, biglang natigilan ang kamay niya sa paglipat ng pahina ng dokumento. Ano to? Sa litrato, makikita si Hao Wenjing na may hawak na mga rosas habang nakatayo sa likod ng isang lalaki. At may nakasuksok pang black card sa mga bulaklak. Agad na kumabog ng mabilis ang sentido ni Hao Wenjing sa sobrang inis. Lumapit pa si Doro Oxy para tignan ito. Agad siyang napasigaw, "Hao Dai, hindi ba ito yung taong matagal mo nang pinapangarap pero hindi mo makuha? Sino ba naman sa buong syudad ang hindi nakakaalam na nabasted ka nang magtapat ka gamit ang isang black card? Sino ang mag-aakala na makalipas ang maraming taon, nagbalik na ang iyong first love?" Subalit biglang natigilan si Hao Wenjing, at mababakas ang labis na panlalamig sa kanyang mga mata. Bata pa lang siya ay magaling na. Nang malaman niyang ako ang magiging asawa niya, sinadya niya talagang magtapat ng nararamdaman. Sino ba naman ang mag-aakalang mababasted siya? Ngayon, bigla niyang napagtanto ang lahat. Mali pala ang taong pinagtapatan niya noon. At ako naman ngayon ay nakaupo sa Time and Space Garden Restaurant. Punong-puno ng mga namumukadkad na rosas ang rooftop restaurant na ito. Nakayuko ako, at walang ganang hinahalo ang kape ko. Itinapon na naman kasi ni Hao Wenjing ang lunchbox ko. Umigop ng kape ang tropa kong si Kaikon na nasa harap ko, sabay ngiti ng tipid. "Senyorito, hindi na yan ang unang beses na itinapon niya ang lunchbox mo." Tiningnan ko siya ng masama. "Sa tingin mo ba, gusto kong marinig yan? Bakit mo ba ako niyayang lumabas?" Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kaikon. At inabutan niya ako ng isang card. Ito ang buong detalye tungkol sa auction ng sementeryo sa Shanshui Mansion bukas. "Matagal mo na rin akong pinagbabantay tungkol dito, di ba?" Kinuha ko ang card at tiningnan ito sandali. Saka ko ito itinabi. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-aalangang nagtanong si Kaikon, "Bata ka pa para saan naman at bibili ka ng sementeryo?" Napabuntong hininga ako, para paglibingan ng aso. Nanlaki ang mga mata ni Kaikon. "Ganyan ba talaga kayong mga mayayaman? Kailangan pa talagang bumili ng sementeryo para lang sa aso?" Agad siyang nagtanong muli, "Kaya ka ba bad trip ngayon, kasi namatay na yung aso mo?" Umiling ako. Hindi pa siya patay, pero malapit na. Bigla ko na lang naisip, parang hindi yata worth it na bilhan ng sementeryo ang asong iyon na si Hao Wenjing. Wala siyang karapatan. At sa pagkakataong iyon, hinahalo ni Kaikon ang kape niya, at biglang nagbitiw ng isang malaking pasabog. "Hay, oo nga pala, narinig kong nagbalik na raw ang first love ni Hao Dai." Bigla akong napatingala, gulat na gulat. "Paano mo naman nalaman yan? Aso ka ba? Ang lakas naman yata ng pangamoy mo." Napanguso si Kaikon. Sinabi sa akin ng madaldal na si Lu Yaoyao. "Alam mo naman yun, reyna ng chismis." Sabi pa niya, nagkita raw kayo sa isang VIP room noong isang araw. "Hindi ka pa rin ba nakaka-move on kay Chin Raaway?" Biglang iniba ni Kaikon ang usapan. Pero nanatili lang akong seryoso. Malay ko ba, hindi na kasi ako yung dating ako. Yung orihinal na karakter kasi sa libro, bata pa lang ay patay na kay Chin Raaway. Kaso nga lang, wala talagang gusto si Chin Raaway sa kanya. Kahit mahal ng pamilya Wu ang anak nila, sa totoo lang, ginagawa pa rin siyang pain para sa kasal. Napansin agad ng tatay niyang si Mr. Wu ang katigasan ng ulo ni Chin Raaway. Natakot siyang baka masira lang ang ugnayan ng dalawang pamilya kung ipipilit niya ito. Kaya naman, mabilis siyang pumayag sa iniaalok na kasal ng pamilya Hao. Noong una, gusto itong tanggihan ng orihinal na karakter. Pero dahil sa isang malaking sikreto, bigla siyang nagbago ng isip. Noong umuulan ng malakas halos kalahating taon na ang nakalipas. Narinig niya nang hindi sinasadya ang lihim na usapan ng kanyang mga magulang. Nalaman niyang hindi pala siya totoong anak at nagkapagpalit lang sila nung sanggol. 2 taon na rin palang palihim na hinahanap ng mag-asawang Wu ang totoong anak nila. Ayon sa kwento ng libro, malamang malapit na nilang mahanap ang totoong anak. Naisip din sana ng orihinal na karakter na bumuo na lang ng tahimik na buhay kasama si Hao Wenjing. Sino ba namang mag-aakala na babalik sa mga panahong ito ang first love ni Hao Wenjing? At halatang hindi pa rin niya nakakalimutan ang nakaraan. Alaunan, naging magkarelasyon sina Zhu Yiken at Chin Raaway. Habang si Hao Wenjing naman, nakipaghiwalay sa akin para kay Zhu Yiken. Nakatanggap man ng napakalaking bayad danyos ang orihinal na karakter, pero sa tingin mo ba matatanggap niya yon?
Ang dalawa sa pinakamahalagang babae sa buhay niya, parehong baliw na baliw kay Zhu Yiken. Paano ba naman niya mapapalampas ang galit na yun? Kaya hayon, tuluyan na siyang nagwala para agawin si Qin Raawei. Nakipagsabuatan pa talaga siya kay Hao Wenjing. Habang nakikita kong unti-unting nasisiraan ng bait si Hao Wenjing dahil sa kahibangan niya hanggang sa humantong siya sa kapahamakan. Saka lang siya natauhan at gustong umatras, pero huli na ang lahat. Sa huli, nauwi rin siya sa isang karumal-dumal na kamatayan. Kinikilabutan ako kapag naiisip ko yun. Hinding-hindi ko uulitin ang katangahan ng orihinal na may-ari ng katawang ito para lang maghanap ng sakit ng katawan. Hayaan mo na lang si Hao Wenjing na sirain ang sarili niya. Gusto ko lang mabuhay ng mahaba at I enjoy ang buhay ko. Kun, kapag may kilala kang maganda at mabait na chicks, irereto mo naman ako ah. Bakas ang gulat sa mukha ni Kai Kun. Balak mo bang mangaliwa? Napakibit balikat na lang ako. Bumalik na ang first love ni Hao Wenjing, di ba? Sigurado ako, malapit na siyang makipag-divorce sa akin. Sabi sa libro, yung mga ganyang klaseng babae na grabe kung maging possessive, kapag nalaman nilang na-in-love ang first love nila kay Qin Raawei. Magdidilim ang paningin nila at ipipilit ang gusto nila, muntik pa nga niyang gahasain si Zhu Yiken eh. Pero dahil doon, gumanti ng malala si Qin Raawei at ginawa siyang baog.